Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, na malapit na si Jesus sa Jerusalem, natanaw niya ang lungsod at ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lang sa araw na ito, kung ano makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid dito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta na iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabila-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At di isang bato'y wala siyang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon ay pinagdiwang po natin kahapon ang kapistahan ng mga banal. Ngayon naman ay pagunita natin sa lahat ng mga pumanaw na yumao. Kaya ngayon 2 araw po na ito ay halos magkadugtong kung tawagin natin sa tradisyonal na patawag natin sa mga araw na to. Undas. Yung una, Todos los Santos, di po ba? Araw ng lahat ng mga banal. Itong araw ng mga kaluluwa, tinatawag natin undas. Kasi minsan tinanong ko po sarili ko, ano nga ibig sabihin ng undas? Kung yung araw ng mga banal Todos los Santos, yung undas, pinagsama po yun Una dia para todas. Hindi mga namatay, ha? Kasi sa Kastila po todas las almas y santos. Hindi si Alma Moreno yun. Alma, ibig sabihin po soul. Kaya undas, una dia, U-U-N, una dia para todas las almas y santos. Kaya undas. Kasi undas tayo na undas. Di mo lang, ano ba yung undas? Isang araw para sa lahat ng mga kaluluwa at mga banal. Ganun na lamang yung pagmamahal natin dahil ang dami dumadalo na November 2, November 1 pa lang ng gabi, nadalo na. Pero kung tutusin po, di naman natin dapat magkagulo ng November 1 at 2. Sabi nga ng simbahan, itong buong buwan ng Nobyembre, pwede tayong dumalaw sa labi ng ating mga yumao. Ba't tayo dumadalaw? Sabihin na iba, ipatay naman na yan ba't mo dadalawin pa? Hindi naman natin dinadalaw yun para tiyakin na nandun pa. Di ba? Kasi baka mamaya, kaya mo dinadalaw, baka mamaya ay nabuhay na. O ganyan. Meron dati, may kwento pong ganun na namatay yung biyenan niya habang nagbibiyahe sila, inabutan sila sa tour sa Israel. Sabi nung mama, yan po kapag ibibiyahin nyo pabalik sa Amerika, napakagastos. Ang dami mga proseso, ganyan-ganyan, ganun-ganon, ganun-ganyan. Kung dito po walang masyadong problema. Mababa lang ang gastos. Sige, pag-isipan po namin. Kinabukasan, sabi nung manugang, nakapagpasya na po ko, iuwi na lang po namin sa Amerika. Ano? Iuwi nyo ang mahal-mahal. Nabalitaan kasi namin may nilibing dito muling nabuhay. Kaya iuwi daw niya para tiyakin niya na hindi na mabubuhay na maguli. Kasi nga nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Sa Ebanghelyo natin, narinig natin yung Jerusalem. Yan po yung
templo na ang buong pag-aakala nila hindi magigiba. Pero alam natin, mahalaga din po para sa atin kasi ang bawat isa sa atin ay templo ng Espiritu Santo. Kaya nga pag pumupunta tayo sa mga puntod na ating mga yumao, yun ay para pahalagahan. Bagamat sabihin natin ay nandun na 10 na lang yung nandun, pinahalagahan natin. Pero yung pagpapahalaga sa 10 ng ating mga yumao, dapat higit dun sa mga panlabas na pagpapakita natin. Hindi sa pagpapaganda ng libingan, hindi sa palakihan ng mga musuleo, hindi sa pamahalan ng mga bulaklak. Yung mga bagay na ito na nakagawian natin, kaya natin inaayos, kaya natin nililinis, kaya natin pinagaganda, kaya natin nilalagay talaga, pwede natin ilagay para ipakita lamang talaga natin kung tutuusin yung pagmamahal. Diba? Kaya nga pagka yung tao namatay, sinasakay pa ng limousine. Diba? Buong buhay, buong buhay, hindi sumasakay ng limousine. Tapos sasakay ng pahiga, di mo na nararamdaman. Tapos kakadadamitan ng pinakamagara. Tapos sasabihin sa iyo yung lahat ng mga bagay na magaganda na buong buhay mo di mo narinig. Sayang. Di po ba? So napakahalaga na ano po yung mahalaga? Yung mga bulaklak, yung mga kandila, yung ating mga pagdalaw, yung ating pag-aayos, pagpapaalala lang sa ating kung tutusin po ng panalangin, pagmamahal, at pakikipagkapwa. Kung mayroon dahilan, kapag umuwi tayo ng undas, masaya. Masaya po yan. Parang Pasko. Parang reunion. Yung ninong mo na di mo mahagilap ng Pasko, aabutan mo sigurado sa sementeryo. Kaya magparamdam ka na. Diba? Bakit? Kasi yun po yung dahilan eh. Yung pagdalaw natin, hindi para tayo malungkot. Kung isipin natin, yun yung pagpapakita ng patuloy na kaugnayan natin sa bawat isa. Kasi naniniwala po tayo na hindi natatapos ang lahat pag namatay tayo sa mundo na ito. Mayroong buhay na walang hanggan. Kaya nga sa pagpapahayag ng pananampalataya, sinasabi natin, we believe in the communion of saints. Dahil naniniwala tayo na buhay, yung mga mahal sa buhay natin, hindi sila mga zombie at mga tiyanak doon sa kabilang buhay. Sila ay mga santo, mga banal. Kaya po, yun po yung sagisag ng lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Nagpagawa ka ng bulaklak, ang ganda-ganda, pinalalamog mo lang. Maghahanap pa ng kaluluwa yung nagdi-deliver do sa sementeryo. Ano say-say nun? Mahalaga po yung panalangin. Kaya nga di po ba sa mga lumang bahay, matatanda, makita mo naglalabas ng kandila sa harapan ng bahay. Sasabihin nila, pare ka sa mga ligaw na kaluluwa. Actually, di lang sa ligaw na kaluluwa. Para sa mga kaluluwa ng ating mga yumao. Nananalig tayo na yung pananalangin natin na yun ay patuloy na pagpaparamdam ng pagmamahal. Kung nabubuhay tayo, pinagdadasal natin yung bawat isa. Diba? Sinasabi natin yan sa mga kaibigan natin, uy, pagdasal mo ko. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, pagdasal mo ko. Diba? Yung po pinagdadasal natin. Di ba pinagdadasal na, sana nga kunin ka na ni Lord. Di ba? Pero hindi. Pinagdadasal natin ang kalusugan, pinagdadasal natin yung mga mabuting disposisyon. Bakit? Kasi mahal natin. Kahit malayo, pinagdadasal natin. Lalo pa ngayon na yung mga yumao natin ay nasa piling ng Diyos. Kung nabubuhay sila dito kapiling natin, nananalangin sila, tinataas sa Panginoon. Ngayon na nasa piling na sila ng Panginoong Diyos, hindi nila itataas, ibubulong na lang nila sa Panginoon. Kaya meron tayong kapanalig, meron tayong mga mahal sa buhay na nandun. Nga lang, di naman talaga din natin alam kung nakarating na sila.
Kaya huwag nating isipin na nandun na nga ba at kalimutan na natin. Kaya nga di po ba ang mahal na Birhen ng Fatima, isa yan sa hiniling niya dun sa mga bata. Ipagdasal niyo yung mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng panalangin. Bakit? Kasi pag namatay na tayo, hindi ka na makasisimba. Wala lang mga sakramento, wala lang mga gawaing kabanalan na pwede nating sabihin na ginagawa natin habang tayo nabubuhay para sa ating kaligtasan. Kasi tapos na eh. Tapos na yung palugit na yon. Nandun na tayo sa harapan ng Diyos. Nandun na tayo sa paghuhusga sa atin. Ano lang yung makatutulong sa atin? Yung panalangin natin. At yan ay pinahayag ng mahal na Birhen. At yan din ang sinasaad sa banal na kasulatan na narinig natin sa unang pagbasa. Kaya mahalaga po yung patuloy na pagdadasal. Kaya nga po yung rosaryo, yung dulong bahagi nun, Oh my Jesus, lang po yung dulo doon. O Jesus ko, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those who need most of your mercy. Yun ay panalangin na itinuro mismo sa mga bata, sa 3 bata doon sa Fatima, para ipagdasal ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kaya nga, mahalaga po yung pananalangin. Kaya kung minsan mayroong mga tao natatakot, may mga ganito o ganyan, magdasal lang. Kasi kung yan yung mga kaluluwa na nangangailangan ng dasal, ipanalangin natin na magbibigay ng kapayapaan sa kanila. Kung demonyo naman yan, lalong aalis yan. Bakit? Kasi nagdadasal ka. Kaya, prayer. Ang pangalawa po na mahalaga ay good works. Mahalaga po na gumagawa tayo ng mabuti. Pag dumadalaw tayo sa puntod ng ating mga yumao o di kaya nagtitipon tayo para alalahanin sila, anong inaalala natin? Ang inaalala natin ay ang kanilang mga magagandang gawa. Ang inaalala natin ay yung kanilang mga kabutihan. Hindi perpekto yung mga mahal sa buhay natin. Pero sa tuwing tayo nagtitipon para sa ating mga yumao, yung mga kahinaan nila, hindi na natin yun naaalala. Ang naaalala natin ay yung kanilang kabutihan. At yun po yung mahalaga. Kaya nga, napakahalaga na gumagawa tayo ng mabuti. Kasi kung paano tayo gumagawa ng kabutihan, kung paano natin inaalaala din natin mga yumao, ganun din naman yung mangyayari sa atin. Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo, yan ba'y aalalahanin mo pa pag nalibing na yan? Oh. Magandang tanong po yun eh. Kung nabubuhay ka pa, walang gustong sumama sa iyo, walang gustong mag-alaga sa iyo, walang gustong magbantay sa iyo, magpa-cremate ka na lang. Oh. Pag-isipin niyo po, para saan mo nga ba ginugol yung buhay mo? Napakalungkot po na buhay nun. May mga ganun. Marami silang pera, pero wala silang kapwa. Unti mo sarili nilang dugo, wala. Kaya napakahalaga po yung mabuting gawa. Kaya nga yung isang tao, sabi nila, makilala mo pagka namatay doon sa mga tao na nakilibing. At kung minsan magulat ka na may mga tao na maririnig ka, yung pala natulungan, yung pala nagawaan ng kabutihan, yung pala nalapitan siya o ganito. Kahit maliit na bagay. Kaya nga mahalaga po na sa araw-araw, gumawa tayo ng mabuti. Dahil anuman na bagay na ginagawa natin na kabutihan sa ating kapwa, yan ay ginagawa natin sa Panginoong Diyos. Kaya po, yan, manalangin, gumawa ng mabuti, at magmahal. Dahil yung pagmamahal na yan, yan ang papawi ng ating pangungulila o kalungkutan. Ang buhay po ng tao, wala sa kamatayan. It's not how we die,
but how we live. Kuminsan kasi iniisip natin yung kamatayan, natatakot tayo. Dadating at dadating yung kamatayan. Hindi natin alam. Kasi hindi naman po mahalaga talaga yung kailan ba tayo mamamatay. Ang mahalaga, sabi nga lagi sa Ebanghelyo, paano tayo nabubuhay. Dahil yung kamatayan, pag ninilayan po natin, sabi ko nga po, madalas sa mga misa sa patay, yung kamatayan dinudugtong lagi natin sa kalungkutan. Dinudugtong lagi natin sa pangungulila. Kasi pag namatay ka, tapos na ika ang maliligayang araw mo. Kaya lulungkot ka. Kung walang hiya ka, lalong mas malungkot ka. Tapos ka na. Todas ka na. Pero kung nabubuhay ka sa pag-ibig at sa pananalig sa Diyos, hindi mo katatakutan yung kamatayan. Kaya nga pansinin niyo po yung mga apostol, nung di nila naiintindihan yung muling pagkabuhay ng Panginoon, takot na takot sila. Ni ayaw nilang maghirap, ni ayaw nilang mamatay. Pero pagkaraan ng muling pagkabuhay ng Panginoon, niyayakap nila. Maski mga banal, nagre-request pa kung ano yung gustong gawain. Nakapagpapasalita pa sila ng pagpapatawad at lahat. Bakit? Kasi pag pinagnilayan nyo po, hindi naman natatapos yung buhay natin sa mundo na to. Kung merong aaliw sa atin kung sakali yung mga mahal sa buhay natin na inamatay, yun yung kanilang pag-ibig. Kaya nga yung November 1 or 2 o pagdalo natin sa ating mga yumao, pagsariwa lamang kung tutusin ng buhay, pag-ibig at pananampalataya ng mga pumanaw nating mahal sa buhay. Upang hindi lang pagpatuloy natin, kundi higtan pa natin. Kasi nga po, yung kamatayan, pag inisip po talaga natin, pag nasa harapan na tayo ng Diyos, talagang mamamatay tayo. Mamamatay tayo kasi hindi na natin kailangan yung buhay na ito. Nandun na tayo sa piling ng Diyos eh. Kaya anumang buhay, anumang meron tayo na pinangahawakan natin ngayon, hindi na yun mahalaga. Pag humarap tayo sa Diyos, para ka nanood ng sine, hoop, rewind, tapos. Ito ka na sa piling ng Panginoong Diyos. Kaya hindi ibig sabihin kalungkutan. Kung isipin po natin, higit na kaganapan dahil pagkaraan ng buhay na ito na pansamantala, buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya panatilihin nating maalab yung ating pananampalataya. Ang katotohanan na ito ng kamatayan ng bawat isa, pagpanaw na ating mahal sa buhay, magpalalim, magpaalab ng ating pananampalataya at pag-ibig para pagbutihan pa natin sa bawat araw ng ating buhay. Higit tayong maging malalim sa ating pananalangin sa Diyos at lalong higit makatotohanan at matyaga sa paggawa ng kabutihan, lalong higit sa pagmamahal ng ating kapwa. Na sana pag dumating yung panahon na tayo na'y mamamatay, meron namang mga mabubuting bagay na sasabihin yung mga tao na dadalaw. Baka mamaya sabihin, mainam mga namatay na't nang nabawas-bawasan. Napakawalang yan yan eh. Tayo mismo sa sarili natin, alam natin. Kaya nga habang tayo nabubuhay, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Ngayon na napakagandang araw para gumawa ng kabutihan. Kung meron tayo naging mga pagkukulang, magsisi tayo sa kasalanan. Magpuno tayo sa anumang naging pagkukulang o kalusin natin ang anumang pagmamalabis. At sikapin natin na laging maging daluyan ng pag-ibig at kabutihan na yan ng Panginoong Diyos.